pananatili ng pag-ibig sa kapatiran. Basahin natin ang unang Juan 3:17. Pakinggan niyo. Datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Para pala manatili na mahal tayo ng Diyos, para manatili na iniibig tayo ng Diyos, kailangan pag nakikita mo yung kapatid mo, meron ka naman pag-aari, hindi ka naman kapos. Meron ka naman mahigit kesa sa iba. Meron kang pag-aari ng sanlibutan ito. Nakita mo yung kapatid mo nangangailangan. Huwag mong ipagkakait ang awa. Bakit? Pagka pinagkait mo ang kanyang awa, ang iyong awa sa kanya, paano mananahan sa iyo ang pag-ibig ng Diyos? So pagka naging maawain ka pala sa kapatid, ikaw man, mamahalin ka rin ng Diyos. Pag inibig mo ang kapatid, iibigin ka rin ng Diyos. Hindi ka malulugi. Bakit? Halimbawa, kita mo yung kapatid, walang kakainin, walang daramitin. Binigyan mong damit. Binigyan mong pagkain. Kaya sa kapatiran sa Iglesia ng Diyos, mga kapatid, hayag na hayag sa kapatiran yan eh. Meron tayong mga kapatid na dati pulubi, nakatira sa daan. Pero ngayon, wala sila sa daan. Meron silang tinitirahan. May nag-aasikaso sa kanila, may kumakain sila sa oras, meron silang mga gamot, may vitamins. Dahil meron tayong ampunan ng mga kapatid na walang anuman. Hindi tayo kagaya sa ibang iglesia, may mga miyembrong bilyonaryo, pero mayroong mga kapatid sila sa iglesia nila nakatira sa kalye, walang lumilingap. Hindi po yan ang kapatirang turo ng Diyos na walang pakialam sa kanilang kapwa. Tingnan niyo yung mga Katoliko. Yung kura paroko nandun sa loob ng simbahan ng Quiapo, naka-aircon, masarap ang binihigan. Sa labas ng simbahan ng Quiapo, nandun yung mga tao natutulog. Walang mahiga, nandun sa tabi sa patio. Ayan o. Tingnan nyo. Yan ba ang kapatirang sa Diyos? Na natitiis nung kura paroko sa labas ng kanyang air-condition na kwarto, meron dong mga tao, may bata, may matanda, walang matutuluyan, nakatira ron na nakatutulog doon sa daan. Nilalam mo. Kung meron kang pag-aari sa sanlibutang ito, nakita mo yung kapatid mo nangangailangan, ipinagkait mo sa kanya ang iyong awa, paano mananahan sa iyo ang pag-ibig ng Diyos? Para pala manahan sa atin ang pag-ibig ng Diyos, matuto tayong umibig sa kapatid. At ang pag-ibig sa kapatid, hindi lang dinadaldal, salita lang, hindi ganon. Basahin natin ang Santiago. Pakinggan nyo ang nakasulat na sinabi ni Santiago sa Kapitulo 2, versikulo 15 patuloy. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? Ano pakinabang nun? Daldal ka lang ng daldal. Nakita mo yung kapatid, walang kakanin, walang daramitin, hubad. Araw-araw, sabi niya. Tapos sabihin mo sa kapatid, yumaong kang payapa, magpainit ka, magpakabusog ka. Hindi mo naman ibinibigay yung kinakailangan ng katawan. Ano pakinabang doon? Kaya ang sabi ni San Juan, doon sa unang Juan, pakinggan nyo, ang sabi niya sa kapatiran, sa 3:18, Mumuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman,
kundi ng gawa at katotohanan. Ang pag-ibig ginagawa, hindi dinadaldal yan. Mahal kita, kapatid. Mahal mo pala, gutom. Ikaw busog. Ba't mo hindi hinatian? Yung kapatid mo, walang damit. Marami kang damit. Ba't hindi mo bigyan? Kaya dyan po sa ating sentral dyan sa Apalit, meron tayo dyan free store eh. Itinuro natin sa mga kapatid, meron kayong mga gamit, hindi nyo na ginagamit, ilagay nyo rito. Bahala na mga kapatid pumili kung anong kanilang pipiliin. Kaya meron tayong mga kapatid na walang damit, pag pumunta ron, meron doon mga kawali, mga sandok, libre yan. Walang bayad yan, nakukuha ng kapatiran. Meron tayong free store. Siguro tayo lang ang meron yan. Sa iba yata iglesia, walang ganyan eh. Cowboy tayo, cowboy. Seconds lang yun. Ay, damihan yung pagkain ng gulay. Para may panlabang kayo Pampahaba sa... ng buhay. Hindi, may panlabang kayo sa inihaw niyan. Sabi ng bata, tay, baka hindi na tayo mamatay. Minsan ka nang kumain ng gulay, bro. Napanood ko nga yan. Yung araw-araw na sila gula.